angry and hungry. Kumbaga close to 4 PM na mo ng afternoon feeding. Kaya sila ay gutom na. Kailangan eksakto alas 4 kumain. Or earlier ka po pwede. Huwag lang malilate. Yan yung reaction nila. Makakita sila kasi ay natingnan na nila yung feeds kung nasaan. Ano na sila. Nakaporma na lahat. Pag-aabang na, gutom na. Tutap po natin sila. Medyo umulan, kaya mas ganado po sila kumain kasi mas lumamig kaya medyo madilim-dilim po ang video. Yun po, nasisira pagka delay kayo magpaka, hihila yun sa tali. Yun, nasisira ang paa. Pagka po hinahanda na, saka na ang tali. Kasi pag nagka-depresya yung kaliwa, ayaw ko na po doon. Bala tanggalan ng tahid, nagsugat ang kaliwa. Doon po kasi ang lagayan ng armas. Kaya mahirap kung may depresya kaliwa. Parehas po, kaliwa at kanan. Bisitahin po natin sila para kainaan dito din. Itingnan natin sila. Tulad ng timbang ng isa to. Sagad, 1925. O 1950 po, pwede po ito. Napakita ko lang sa inyo. Nakatingin po sila. Doon po kasi ang source ng feeds na doon ang bodega. Doon sila. Titingnan na nila. Ayan po. Tinumba yung tubigan. O yung clay pot kasi doon sila papakainin. Tapos pagkakain, hugasan, lalagyan ng tubig para malinis po lagi. Hindi napapanisan. Napakahalaga po na sila pinapakain sa oras. Tingnan nyo to. Ganun po sila. Isa ng tinitingnan. Gutom na. Kung ano po ang nararamdaman mo pag ikaw ay gutom, ganun din po ang manok. Nag-mature na ho ang buntot nito. Kinukumpleto na. Nagiging man fighter po pagka hindi niya pinapakain sa oras. Yung talaga inaabot siya ng gutom na gutom. Ayaw po ng manok ng gutom na gutom. Lakas po makasira sa kanila noon. Pati attitude nila nagiging mainitin ang ulo. Sumusugod sa kanilang kalaban, sa aktual na laban. Bibisita, ganun lang po ginagawa ko. Dito lang, tutok sa manok. Nalilibang na. Kung pwede nga lang sila hindi ilaban, okay lang. Itong iba, iisa sila ng tinitingnan. Iniikutan natin isa-isa. Nakikita na nila yung kapatuka. Dito po yung mga off color para sanay sila. Nakakakita, ninenervyos po ang manok pagka po hindi sanay, hindi kulay. Baka siya yung makalaban ay magpapauna po yan. Ayaw niya idiin ng palo pag ganon po. Tingnan po natin sila kumain. Lahat po sila magana kumain. Pagka po yan ay pagkain pa lang hindi magana, i-out nyo na yan. Yan po siya sabi ko, nahihila ang tali. Hila, nagsusugat po yung paa. Kaya napaka-importante po, napakainin sa oras. Huwag sasala sa oras. Magana pong kumain sila lahat. Hinihila na ng tali.
Bak dito sa labas sa pakain. Yan. Dapat po yung tuka lang ang nakakaabot doon sa patukaan para wag niya makaykay, wag niya maitapon yung pakain. Mabali-bali po yan pag gutom na gutom na. Ito pa po yung iba. Nagkukumpleto na rin po ito ng buntot, nagmamature. By 3 weeks time, 2 to 3 weeks time, okay na po ito. Tingnan natin kung aabot. Yan po, pagkalapili na ninyo ang gusto ninyo, dapat po ay mabilis kumain at magtunaw. Kasi ang manok po mabilis kumain at magtunaw ay mabilis niya rin tinatapos ang kanyang kalaban. Tingnan niyo po yun, kasunod na agad ang tubig. Nagre-ready na po. Palagi ibibigay mo sa kanya yung the best. Kasi natutulungan mo lang sila habang nasa mga kamay mo pa. Kapag nabitawan mo sila ay hindi mo na sila matutulungan. So ganito pong paraan ay malaking tulong po sa kanila. Hindi naman. Kaya may era po ito sabong. Pag hindi mo talaga passion o hilig. Kasi ito po ay ang manok po hindi nakakausap. Kaya ito ay patalasan ng pakiramdam. E di by experience na po. Ganang kumain. Mamaya po ya para ikaw relax na ya sila pagkatapos kumain. Ayun, titiyan mo appetite. Pagka po sa spar, nasakta, minsan ayaw kumain, hindi nagtutunaw. May ipot na puti o gray, kaya dapat alisto ka. Lalo na nag-spar at yan po ay bumibigay. Pag ang kak bumigay, wala na yan. Palulugo na mo na uli, hindi na aabot. Kalimitan po ang kak pagka hindi nagtunaw o nasaktan. Hindi kinaya. Kalimitan po namamatay. Kaya nga dapat 1 to 3 buckles lang pag-i-spar mo. Depende po. Sa kayo nanalo, di sige. Doon lang, ituloy lang.